Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon at magandang gabi po sa lahat na magre-replay nito. Shout out sa inyo Luzon, Visayas at Mindanao. At pakilike na rin po aking FB page, ang RR731 Motor Online Shop. Kung kailangan nyo po ng KLX 150 parts, available po sa akin, presyong pamasa. At pakilike na rin po isa kong page, ang RALP731. Ayan, maraming salamat sa inyo. Okay mga ka-KLX sir, our topic for today, bago yun, sa mga di pa pala nakasubscribe, pakiclick ng mga subscribe button at ang notification bell. Okay, our topic for today, usapang ano po ito, oil cooler. Yan, kailangan nga ba natin ng oil cooler sa ating KLX 150? Yan, kailangan nga ba natin yan? Para sa akin, sa sarili ko opinion, hindi po. So, punta tayo sa motor para maipaliwanag ko mabuti. Ayan, ito po yung KLX 150 ko. Okay, sa mga hindi nakakaalam, ang disenyo po ng makina ng KLX simula 2009 hanggang 2025 ay iisa lamang po. Walang binago. Quality lamang po binago. So, usapang oil cooler. Dito nilalagay yung oil cooler. So, okay lang sana mag oil cooler kung may available na aftermarket na oil pump. Paano kung stock oil pump lang ang gagamitin mo? Magkakaproblema ngayon yan. Pag stock oil pump ang gamit mo, nag oil cooler ka, hihina yung oil pressure. Pag humina yung oil pressure, ano mangyayari? Hindi agad magsisirculate yung langis, hindi akit dyan sa head, sa ano, o the worst sa experience namin, hindi nag-circulate yung langis kasi bumagsak yung oil pressure. Pag hindi nag-circulate yung langis, ang mangyayari mga ka-KLX sir, masisira po yung moving parts. Ito una masisira po rito, yung nasa itaas, head, yung cam, rocker arm, yan pwede magasgas yan kasi kukulangin yung supply ng langis. Yan, tapos pwede maapektuhan yung mga block bearing kasi hindi makakaikot. Yan, dito nilalagay yun, tapos saka dito. Okay mga KLX sir. Yan, pero para sa akin, hindi mo na kailangan mag oil cooler, gamit ka na lang ng magandang klaseng langis. Yun ang gagamitin mo rito, magandang klaseng langis. Hindi mo na kailangan para ano. Tapos disadvantage pa, kapag may oil cooler ka rito, pag mag-change oil ka, yung mga ibang maduming langis nasa oil cooler, so magde-drain ka pa rin doon. Maganda lang siguro yun para sa akin sa maging design, kasi naranasan na namin masiraan ng makina sa ibang motor na oil cooler. Yan, makina ng KLX, mas okay pa yata magko-convert ka ng liquid cooled kaya sa oil cooler. Yan, babalutan mo itong block, yan, tapos bibili ka ng ano, radiator, i-mount dyan, tapos magko-convert ng mechanical water pump dito or electric, depende po. Kaya lang medyo magastos. Gamit na lang kayo ng magandang langis, yun lang po maipapayo ko. Hindi sa hindi po sa sinisiraan ko yung oil cooler, pero based rin sa mga experience ko yun. So pag magandang langis, hindi gano'ng mag-iinit yung makina mo, at saka naka-tune na maayos yung carb. Pagka silent settings yung tune ng carb mo, pwede magka-problema. Doon nga po yung nag-overheat pag yung carb, dahil sobrang init po yun. Yan mga KLX sir, nakita kasi ako tatanong sa oil cooler. Ayan, dito nilalagay yan, may hose dito papunta. Yan, ayan, ano na po ito, 63mm bore, 170cc po, pero walang oil cooler. Gamit lang po magandang langis, yun lang. Tapos well tuned carb, yun lang po ang mga sikreto mga ka-KLX sir. Ayan, itong paglalagay ng open pipe, yan, malaking bagay na po ito. Bawas init ng makina kasi yung stock muffler po napakainit mga ka-KLX sir. Ayun, pigil kasi yung flow. Ito diretso, ayun, diretso flow. Ayan, yung gamit kong pipe, ayan, exhaust. Ayan, tapos maliit lang ang butas niya. Ayan, hindi po siya maingay pero buo po ito. Ayan, at preparing na po ito, mag-trail na po ito ngayong summer.